Good morning! Once again, isa pong mabiyayang umaga sa bawat isa, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan, at sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito, Morning Praise. So, before we start, shall we pray together? Thank you, Father God, for this wonderful day to once again receive from you, Lord. Thank you so much for each and every one, Lord, that you have brought, Lord, to listen to this, to the Word of God this morning, and to pray with you, O God. Just commit to you, Lord, our entire being. Commit to you this program, Lord, every listeners, sa lahat po ng makikinig at manonood ng programa ito. Aming Ama, we pray for your blessing. We pray for your wisdom. Lord, as we watch and listen, we pray that we would listen by our spirit, Lord, na makinig kami sa aming spirito, Panginoon, at paunawa mo sa amin, ikaw mismo, aming Ama, Panginoong Jesus, Banal na Espiritu Santo, siya pong mangusap na wag po ako ang makita, Panginoon, kundi ikaw mismo. Wag po ang mga salita ko ang marinig, kundi ang mga salita. Take over, Holy Spirit, have your way. Bless your people with your word. Bless your people, O God, with your prayers. Thank you. We declare your amazing grace. We declare your victory. We declare your power in this program. In my lips, Lord, let there be utterance that comes from you, God. Take full control. In the name of Jesus. Amen. So, kung meron po kayong mga Biblia, nais ko pong magbukas po tayo sa Jeremiah chapter 33, verse 3. Sa Tagalog po ay Jeremias 33, versikulo 30. So, I'm reading on King James Version. So, Jeremiah chapter 33, verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. So, sabi po dito na inaanyayahan po tayo ng Panginoon na tumawag daw po tayo sa Kanya. Tumawag ka sa akin. Manalangin ka sa akin. At ako'y tutugon. At ipapakita ko sa iyo ang mga kamangha-mangha at dakilang mga bagay na gagawin mo na hindi mo alam. So, ibig sabihin na nais ng Panginoon na pakita niya sa atin, no? Maunawaan natin. Na ma-bless tayo doon sa mga dakilang gagawin ng ating Panginoon. Amen? So, alam niyo po ba na it is God's pleasure na kagalakan po ng Panginoon na ibigay po sa atin yung kanyang karunungan. Amen? Na alam niyo po napakahalaga ng karunungan or understanding, knowledge, understanding, and wisdom. Yung wisdom po, knowledge applied. So matapos na magkaroon ka ng kapahayagan mula sa Panginoon. That after you have seek God and had received, after you receive knowledge, kaalaman regarding whatever situations you are in, maaring you are quite confused kung ang ginagawa mo ba ay kalooban ng Diyos, or maybe you are not sure kung ang pinagpipray mo ay tutugunin ng Panginoon. So, true prayer is
being united with God. No? Ang tunay daw pong pananalangin ay nakita mo kung ano yung magandang plano ng Diyos na pinaunawa sa iyo ng Panginoon, ang sitwasyon mo, ang kalalagayan ng puso natin, ang ating mga kaisipan, at pinakita niya rin kung ano yung kalooban niya. At doon, pag naunawaan po natin at ito po ay ating hinawakan, sigurado po tayo na makikita natin, mamamalasan natin, gagawin po ng Panginoon ang kanyang mga dakilang gawain sa buhay natin. At ang buhay po natin ay magiging isang patotoo sa dakilang mga gawa at napakagandang gawain ng Panginoon sa buhay natin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen. So sabi po rito ng Diyos, no? Call unto me, tumawag ka sa akin at tutugon ako. At ipapakita ko sa iyo ang mga dakilang bagay, mga mapuputing bagay na gagawin ko na hindi mo pa alam. Amen. So, doon po sa Jeremiah chapter 29. Buksan po natin sa Jeremiah 29, starting verse 11. So, Jeremiah 29, starting verse 11. For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall you call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And you shall seek me and find me when you seek me with all of your heart. Verse 14, and I will be found by you, said the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places to which I have driven you, said the Lord, and I will bring you again into the place from which I caused you to be carried away captive. So dito po, yung konteksto po dito sa Jeremiah 29. So, yung pong mga Israelites o yung bayan ng Diyos o yung people of God in the Old Testament, sila po ay na-captive. So, sabihin na sila po ay sinakop. Sinakop po sila ni Nebuchadnezzar. So, dahil sila po ay nasa sakop, of course na nararanasan po nila ay sufferings. Pero po, sabi ng Panginoon dito po sa, kung babasahin po natin sa buong chapter 29 ng Jeremiah, magmula po verse 1. So, ito po ay mensahe mula sa Panginoon. Tugon sa pananalangin po ni Jeremiah sa ating Diyos. Kung ano po yung kaisipan ng Diyos, yung plano ng Diyos, kalooban ng Diyos, patungkol po sa sitwasyon ng Jerusalem. Ayan nga po, sila po ay nasa captive, sila po ay sinakop po ng ibang bansa. At sa kanilang dinadaanang kahirapan, pagsubok, napakadami na po na mga pumasok sa kanilang kaisipan. No? Kasi po sa Lumang Tipan, doon po, ang kanila pong mindset o paniniwala ay kapag dumadaan sila sa kahirapan o sila'y nasa sakop, nagkakasala sila. Meron silang kasalanan kaya nangyari ito. At ito po ay
parusa sa kanilang pagsuway. At doon po, marami pong mga propeta, may mga propeta doon nagsasabi, marami silang mga panaginip, no? Nanghuhula sila, itong mga propeta na hindi kalooban ng Diyos, na sila po ay makaptive, no? So dito sinabi po ng Panginoon na alam ko yung plano ko sa inyo. Sabi nga po rito ng Panginoon sa Jeremiah 29. Ito po yung sa verse 4. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, unto all who are carried away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem unto Babel. So sinasabi dito ng Panginoon, siya mismo yung may gawa kung bakit sila po ay na-captive, no? From Jerusalem to Babylon. Mula sa Jerusalem, sila po ay dinala sa Babylon. Ito sabi ng Panginoon, siya yung may gawa noon. Pangalawa, ito yung guidance ng Panginoon. Habang kayo dyan ay nasasakop ng Babylon, sabi niya, build yourselves houses, dwell in them, plant gardens, and eat the fruit of them. Verse 6. Take to yourselves wives, and beget sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husbands, that they may bear sons and daughters, that ye may be increased there and not diminish. So sabi niya, mag-asawa kayo, pag-asawahin yung mga anak niyo, so magtanim kayo, so be fruitful. Na bagamat kayo ay nasa sakop ngayon ng Babylon, kalooban ko yan. So ang gawin nyo, sa kabila ng negatibong sitwasyon na yan, take it as a blessing. So mag-asawa kayo, yung mga anak nyo, pag-asawahin nyo, magtanim kayo, sabi niya, be fruitful. Amen. So dito sinasabi ng Panginoon, no, na sinasabi siya sa atin na kapag pala dumadaan tayo minsan sa mga negatibong sitwasyon, una sa lahat, alamin natin kung ano yung kaisipan ng Panginoon tungkol doon. No? Nalala ko si Lazarus sa Bible, no? Sabi ni Mary, Lord, kung nandito ka sa Ana, hindi namatay yung kapatid ko si Lazarus. Sabi, umiiyak siya sa paanan. Pero actually, alam mo naman ng Diyos na may sakit si Lazarus. Pero ba't hindi siya pumunta? Amen. Kasi ang plano ng Diyos, hindi pagalingin ng sakit-sakit si Lazarus, kundi buhayin mula sa mga matay. Amen. So in every negative situations, the best thing we can do is to seek God's guidance. Tanungin natin si Lord. Let us inquire. So one of the meaning, isa po sa meaning o kahulugan ng panalangin, yung po sa Matthew 7 verse 7, sabi niya, humingi ka ng karunungan. No? Pag hindi mo kagad narinig yung tugon ng Panginoon, then go to the second level, seek. Keep on seeking. No? Inquire, keep on inquiring. Patuloy ka magtanong. Huwag kang huminto. Parang naghahanap ka ng kayaman. Huwag kang huminto hanggat hindi mo narinig yung guidance ng Panginoon sa iyong sitwasyon. Pangatlo, after ma-receive mo na yung guidance, then hold fast. Tayuan mo, hawakan mo yung sinabi sa iyo ng Panginoon. At sigurado, makikita mo ang dakilang himala, biyaya, at gawa ng Panginoon. Amen. So, ito po yung sinabi sa kanila ng Panginoon. Sabing ganun si Jeremiah, nandyan kayo, meron akong plano. For I know the plans I have for you. Plans for good and not disaster. So, isa pong katotohanan, no? Sometimes, whether it is self-induced, ibig sabihin po yung
ito'y bunga ng mali nating desisyon, no? Sabi kasi ng Bible, no, a mindset on the flesh brings death. So kapag nabubuhay po tayo sa laman, hindi tayo nagbubuhay na nagtitiwala sa Panginoon o nabubuhay sa kanyang mga payo, mga salita na sinabi sa atin, ang bunga po nun ay distraction. Na-stress tayo, hindi natin nararanasan yung blessings and grace ng Panginoon, yung inspirasyon, yung joy, at yung tugon sa ating mga pangailangan. So, pero a mindset on the Spirit that brings peace and life. So, dun po sa Jeremiah, sabi ng Panginoon na, call to me. Tumawag ka sa akin. Alam niyo po, bilang anak ng Diyos, one of the greatest blessings na pribilehiyong binigay sa atin ng Panginoon ay bilang anak ng Diyos. Sabi nga po sa John chapter 15, He will no longer call us servants, but friends. Kasi sa mga servants, hindi niya sinasabi yung mga secrets niya. Yung mga great things, mga great works, yung wisdom niya. No? Sabi niya, yung secrets niya, sinasabi niya sa kaibigan niya. Ay sabi ng Bible, we are the friends of God. Amen. No, let us be comforted with this promise that we are the friends of God. Amen. Tayo po ay mga kaibigan ng Diyos. Amen. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok o wala mang pagsubok, baka naman ang dinaraanan po natin ay tukso. Sumobra ang pagpapala, nakukonfuse ka, no? Minsan, Lord, sobra-sobra na yung blessings ko na tinanggap sa'yo. Maaring may nangungusap sa heart mo na hindi kaya ako nagiging masyado ng makasarili. Parang maaring ang blessing na ito ay merong nakalaan para sa mga tao na ilang. So, maaring nasa confusing moments, nako-confuse ka. O dahil sabi nga, di ba, yung greatest temptation daw po hindi yung dumadaan tayo sa problema o pagsubok. The greatest temptation na naranasan po ng Israel ay yung time po na sila po'y masagana. Sabi na, winarningan po sila ni Moses, sabi niya, ang lupang pangako ay flowing with milk and honey. Amen? At bantayan niyo yung puso, sabi niya. Baka makalimot kayo sa Diyos. So, the greatest temptation sometimes hindi yung dumadaan ka sa problema. Actually, oftentimes, yung problems ang nagdo-draw us closer to God. It is God's opportunity na bigyan tayo ng karunungan. Pero pag marami tayong blessings, sometimes, no, na nakaka-pray tayo pero hindi ganun kainit, no. So, ito sometimes yun naman yung greatest temptation na nagiging butas ng kaaway para po tayo ay mabuhay sa laman. No, at hindi natin maranasan yung mas greater blessings pa na inilaan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, call to me. Amen. In whatever situations you are in, take pleasure, take delight. Gawin natin kagalakan na lagi tayong nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. No? Nananalangin tayo. Lord, kung anong dinaraanan natin, kung maaring Lord, nawala na yung dati kong ibig. Manalangin ka sa Panginoon. Amen. Lord, para yatang masyado na akong nagwo-worry. You pray. Amen. So, this is God's opportunity na i-bless tayo ng Panginoon. Lalo na po ng wisdom and guidance. Sabi niya, for I know the thoughts I have towards you. Merong magandang pangharap ang Diyos sa iyo.
may magandang plano ang Diyos, sabi nga doon sa Jeremiah 29, di ba? Verse 11. Plans for hope and not for disaster. To give you a hope and a future. A good future. Amen. So, sa pananalangin po, no, na let's take delight na sa mga sitwasyon na dinaraanan natin, whether ordinary lang or medyo extraordinary, no? Ibig sabihin, okay lang naman ang buhay natin, pero alam nyo, let us not be satisfied na sa anumang dinaraanan natin. God wants to give us more, diba? More, greater and greater blessing, greater and greater strength, greater and greater wisdom that comes from God. So, alam niyo po, naghagalak ang Panginoon kapag naririnig niya tayong nananalangin sa Kanya. Alam niyo po, napatunayan ko yan. Karanasan po namin bilang pong minister po ng gospel. Alam niyo po, kapag may mga tumatawag sa amin, no, nakalala ko nung ito lang buwan na to, merong isang kapatiran, matagal na siya hindi nagsisimba. Actually, nagsisimba na siya sa ibang simbahan. So, may konting kalungkutan kasi hindi na siya nakaka-church sa Amazing Grace. Kasi nga, medyo nalilate. May pasok kasi siya ng Sunday. So, sa ibang church siya nagsisimba. So, natutuwa po kami sa kapatiran ito kasi kapag meron siyang mabigat na problema, kami hindi natawagan. No? Bagamat kung isipin natin na sa iba na siya nag-church, no? Pero alam mo, natuwa talaga kami na nung time na mabigat na problema niya, tinawagan niya kami. Amen. Alam niyo po na kahit may mga kapatiran di nag-church, matagal lang di nag-church. Tapos pag may problema sila, alam nila sino tatawagan nila. Tatawagan nila kami. At alam niyo ba, yung puso namin, super saya doon. And I realized, no, na itong verse na ito, na sabi ni Lord, tumawag ka sa akin. Gustong-gusto kong marinig ang tinig mo. Gustong-gusto ko pag nagpe-pray ka. Amen? Kasi kapag nag-pray na tayo, tutugon ng Panginoon. Sabi nga, sa binasa natin, call to me and I will answer you. Sure po ang tugon ng Panginoon. Kapag hindi mo pa naririnig ang pangungusap ng Panginoon, huwag kang tumigil. Don't stop. Kaya sabi, ask, Matthew 7:7, ask and continuously ask. Seek and continuously seek. Knock and continuously knock. Huwag kang tumigil. Actually, it is not that God is not answering. It is because yung ating soul, yung ating pong kaluluwa, yung kaluluwa po ay iba po yung spirito sa kaluluwa. Yung spirito po, yun yung pong naging anak ng Diyos. Pero yung kaluluwa po ay hindi po yung born again. Ang kaluluwa pa ay nagko-comprise ng ating kaisipan, no? Yung ating damdamin, no? So, yung mindset natin. So, meron tayong mga naka-program na mga kaisipan, no, dahil doon, hindi po natin marinig ang tinig ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, no, patuloy kang manalangin. So, yung pananalangin po, hindi lamang po yung pagsasalita. Na kapag nakapikit ka na at pinukus mo yung puso mo sa Panginoon, nananalangin ka na noon. Na kapag nag-start kang buksan ang puso mo at pinupuri mo ang Panginoon, iniisip mo ang kabutihan ng Panginoon, umaasa ka sa kanyang pangungusap, nananalangin ka na doon. At doon, huwag sabi, ipuri ito, continuously ask, no? Huwag kang tumigil. Amen. Dahil for sure, God will answer us. Mangungusap ang Panginoon. Tutugon ang Panginoon. At doon, maririnig mo
ang napakagandang payo, pangungusap ng Panginoon. Ang sabi po sa Bible, the Word of God is Spirit and life. At ang salita daw po ng Diyos ay kagalingan sa ating katawan at sa ating kaluluwa. So whenever we are confused, whenever we have problems, whether we are in problems or we are in temptations, pray to God. Amen. Manalangin ka sa Panginoon. At doon, this is the best time to receive wisdom, karunungan na nagmumula sa Panginoon. Amen. At alam niyo po, kapag nakatanggap na tayo ng salita ng Diyos, gabay ng Panginoon, amen. Limbawa, meron tayong problema sa pinansyal. So Lord, ano ba ang gagawin ko? Amen. Sabi po ng James 1:5, if anyone lacks wisdom, kung kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay generous sa pagbibigay ng karunungan. Sabi niya, na hindi siya nagpa-find fault, hindi siya nagsusumbat. Amen. So sa ating dinaraanan, whatever situations we are in, let us take delight na mag-pray. Pray for wisdom. Pray for God's guidance. Pray for a word. Lord, bigyan mo ko ng word sa dinadaanan kong sitwasyon. At doon po, kapag nakatagpo na natin ang Panginoon, kapag narinig na natin ang gabay ng salita mula sa Panginoon at hinawakan po natin, doon tayo nabuhay. We believe what God says in our situation. Na kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa sitwasyon natin at nabuhay tayo doon tayo tumayo. Sigurado po, mararanasan natin yung dakilang gawa ng Panginoon, yung miracles ng God. Amen? Amen? So, baka sinabi ng doktor, ang sitwasyon mo, terminal ka na. Wala nang pag-asa. Meron ka ng cancer. O yung sitwasyon mo sa pamilya mo, wala nang pag-asa. O sitwasyon mo sa anumang sitwasyon dinaraanan mo, maaaring sinasabi ng nararamdaman mo, sinasabi ng ibang tao, sinasabi ng doktor, wala nang pag-asa. Pero may good news ako, kapatid. Bakit hindi mo tanungin kung ano ang sinasabi ng Panginoon? For sure, ang sabi ng Panginoon, ang salita niya ay laging magbibigay ng buhay. Ibig sabihin, the Word of God will give you courage. The Word of God, ang salita mula sa Panginoon, ibig sabihin, sa pananalangin natin, nangusap ang Panginoon. Amen? Sinabi ng Panginoon, anak! Amen? Yung sitwasyon na yan, it will turn out for good. Ang kaloob ko sa iyo ay tagumpay. Ang taloob ko sa iyo ay himala. Hawakan mo yun at sigurado matatanggap mo ang panalangin mo sa Panginoon. So ito po ang salita natin sa Word of God na binigay po ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, na keep on praying. At sa mga pananalangin po natin, last nga lang po, mga kapatid, dito po sa Matthew 6:8-14, last na lang po. So, ito po yung model na prayer ng Panginoon, na usually nire-recite po sa maraming simbahan, but it should not be recited. It should be prayed na may tunay na kahulugan. So, sabing ganon, Our Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. So, sa pananalangin po natin, makita po natin dito sa Matthew 6:8-14, yung top 3
yung hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Ito po ay God word, no? Na yung ibig sabihin, sasabi po rito ng Panginoon, yung top priority ng prayer natin, yung heart, yung pinakapuso po ng prayer natin, number 1 po, it should be yung worship, o God. Lord, na sa sitwasyon ko, ang dalangin ko ay yung magiging response ko sa anumang sitwasyon ko, amen, yung magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Kaya hinihingi ko po ang iyong gabay. Kasi ang kaligayahan ko po ay magbigyan ng kaligayahan ang iyong Diyos. Mabigyan kita ng karangalan. Amen. Pangalawa, pagharian mo ako, Panginoon. Amen. Pangatlo, not my will, but your will be done. Amen. No, sa maaring marami na tayong naisip ng paraan sa binaraanan natin. Marami na tayong plano. Pero niyo po, alam mga kapatid, the best na prayer po, ito po yung prayer na sa bawat paghingi natin sa Panginoon, no, sa pananalangin natin, sa pagsisik natin ng wisdom sa Panginoon, no, ay isa pong ito po yung guidance na yung sa pananalangin po natin, ito'y nagbibigay ng glory kay God, honor. Lord, ito po yung plano ko. Ito po yung naisip ko. Hindi po ako sigurado kung ito po yung sa'yo, kung ito po yung galing sa sarili ko. Pero, kailangan ko po, Panginoon, not my will, but let your will be done. Especially pag di po tayo sigurado sa ating mga desisyon, sa ating paplanuhan. Lord, not my will, but your will be done. Amen. At sumunod po doon, yung panalangin daw po natin yung ating pangailangan physical, yung food. Pangatlo, yung pangailangan po ng ating kaluluwa. So, yung forgive us as we forgive those. Yung napakahalaga, yung soul po kasi natin, hindi po yan born again. So, nung nanalig po tayo sa Panginoon, pinatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, sa pagharap natin ng Diyos, sa Diyos sa langit, we are declared righteous. Pero, yung soul po natin, hindi po siya born again. So, kaya sinabi po rito, forgive us. Ibig sabihin, sa soul natin, sa kaisipan natin, minsan nakakapag-isip tayo ng walang pananampalataya, nakakapag-isip tayo ng negative, nagwo-worry tayo, sa damdamin natin, nagkakaroon tayo ng negatibong emosyon. So, sa soul part natin, bagamat yung position natin ay matuwid, yung kaluluwa po natin, tayo ay nagkakasala. Kaya nga po, isa sa panalangin ni Haring David, diba? Let the meditation of my heart be pleasing to you, O God. So, patingin sa isip natin, sa puso natin, damdamin natin, i-pray natin. Lord, patawarin mo sa aking kaluluwa. Minsan nakakapag-isip ako ng negatibo, ng masama sa aking damdamin. So, ipag-pray po natin. Tapos last po, yung protection po sa kaaway. Amen. So, kaya napakasarap po na tayo dumudulog sa panalangin. Amen. So, doon po sa pagdulog natin sa panalangin, naririnig po natin una yung gabay ng Panginoon. At kapag nagagabayan tayo ng Panginoon, ang buhay po natin ay nagbibigay ng glory, kaluwalhatian, pagsamba sa ating Panginoon. At doon po, nakakagawa ang Diyos ng kanyang mga dakilang gawain. Kaya ang buhay natin, paganda ng paganda. Hindi sinasabi ng Diyos na wala ng problema. Na sa kabila ng negatibong sitwasyon, meron po tayong lakas. Meron tayong kapayapaan. Meron tayong
inspirasyon at galak na nagmumula sa Panginoon. At doon po, nagbibigay tayo ng glory kay God. Amen? Bakit? Kasi ang nakikita mo, hindi yung negatibong dinadaanan mo sitwasyon. Ang nakikita mo ay yung gagawing himala at dakila ng Panginoon. So, sa bawat araw, napupuspos ka ng saya. Kasi ang puso mo ay nakatuon doon sa mga pangako, doon sa mga salita na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya yung mga bagay, sabi Matthew 6:33, diba? Seek first the kingdom of God. Unahin mo. No? Sabi sa ibang translation na yun nga yung let us discipline the soul, no? Let us discipline the flesh, no? Kaya sabi ni Haring David sa Psalms 103, bless the Lord, O my soul. Inuutusan niya yung kanyang kaluluwa. O kaluluwa, bakit ka nalulungkot? Purihin mo ang Diyos. Huwag mong kalilimutan ang kanyang mga pagpapala. Pinatawad niya ang iyong mga kasalanan. Amen? Niligtas ka niya sa kapahamakan sa impyerno. Pinuspos niya ang buhay mo ng kanyang kagandahang loob, ng kanyang mga pagpapala. Amen? So, tusan po natin yung ating God. No? Na, in whatever situations we are in, call to God. Tumawag ka sa Kanya. At sabi nga po sa Bible, sa Isaiah 30 verse 18, God is always waiting. Laging nag-aantay ang Panginoon. God is always longing and desiring that you would call Him, that He may show Himself powerful, that He may help you, that He can express His grace to you. Amen? So, yun po yung puso ng ating Ama. No? Kaya sabi niya doon sa Matthew 7, kung humihingi ang anak niyo ng tinapay, bibigyan niya ba ng bato? Kung humihingi ng isda, bibigyan niya ba ng alakdan? Kung kayong masasama, marunong magbigay ng mabuti, ano pa kaya ang inyo? Alam niyo po, gustong-gusto ng Ama na ibigay sa atin ang pinakamabuti. Amen? Hallelujah. Kaya, call upon God. Always call to Him in whatever situation. Sabi ng Panginoon, Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. So today, call to Him. Amen? Sige po, tayo po yung manalangin.